Magandang umaga po, Bishop, at sa atin pong lahat, mga kapatid. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intentions sa ating banal na pagdiriwang ng misa. Thanksgiving and special intentions of Cancer Warriors Foundation, Sylvia Maralit, Vicky Lagan and family, Gina Reforma, Gutierrez and Carrillo family, Royan Ser Arcibal and family, Villa and San Pedro family, Vicky Dagamian family, Manguera family, Danny and Linda Manguera and family, mga Lima ng Liases family, Villarmino family, Rodel and Mari Medinilla and family, Gilbert and Peng Malelang, Gina Malilang and family, Roel and Gay Malelang, Ribajanera and family, Engineer and Mrs. Aven and Ninyong Tan and family, Congressman Lord Alan Velasco, Christian and Lovell Mayo, for a safety and healthy pregnancy, Lizelle Rivera, and Bautista and Bitinol family. For the safety of the doctors, nurses, hospital staff, military government officials, volunteers, priests, and lay persons all over the world. For birthday blessings of Hilda Villanueva, Edita Par, Christian Malabanan, Jenny Aguila Gonda, Romualdo Magkulang, Nicolas Maralit, Ren Di Ocampo, Harvey Aquino Ligaspi, Lorraine Trinidad, Mary Rose Reines, Samantha Manzano, Min Mayakyak, and Colleen May Bautista. For healing of Jan San Pedro, Moncheto Mendoza, Jofila Mendoza, Joaquin Kai Nabos, Lena Alcantara, Maribel Isaac, Maximo So, Josefa Santos, Maricel Simpson, Pao Teverara, Danny Nunez, Willis Marco, Dr. Manuel Saratan, Jonel Pangilinan, Archbishop Gilbert Garcera, Teresa Rosita, Lina Lines, and Teofila Manahan. For the eternal repose of the souls of Lorita and Luciano Gutierrez, Pedro Malabanan Jr., Brother Tindo Maralit FAC, Gloria Labay Peñarupia, Amado Quizana, P. Y. Quizana, Ram Maralit Aramin, Rosalinda Guevara, Emily Quizana, and for all the souls in purgatory. Ng Espiritu Santo, sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo. Mga kapatid, sa ating pag-aalay ng misa, patuloy nating ipinanalangin ang lahat ng taong may karamdaman sa panahon ito, sa espesyal na panahon, pagdasal natin si Rolly Arcibal na nasa ospital ngayon. Gayon na rin ang lahat ng mga taong nahiling sa atin ng panalangin para sa kanilang pagpapagaling. At para tayong lahat din ay maging nararapat sa paghahandog na ito,
O kababaang loob muna tayo nga harap sa Diyos, sa amin, sa ating mga pagkukulang at pagkakasala, upang sa ganitong paraan tayo muli makahingi sa Diyos ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagkabuhay ng inyong minamahal na anak, kami ay binibigyan niyo po ng buhay na walang wakas. Pagkalooban niyo po kami ng pananalig at pag-asang matatag upang huwag naming pag-alinlanganan ang katuparan ng pangako niyo pong batid naming mangyayaring tiyakan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia ng Iconio. Sinursula nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos, kinaladkad siya sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na. Subalit nang paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagturo sila ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral ni Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe, at marami silang nahikayat ng mga alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio, sa Antioquia ng Pisidia. Pinagtatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos, turo nila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin, mag-ayuno ang mga ito'y itinagubili nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Pinahak nila ang Pisidia at nakarating ng Pamphylia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos, at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipo nila ang mga kaanib sa simbahan at siniklaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga Hentil. At mahabang panahon silang nanatili roon kasama ng mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang.
Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari. Aking pupurihin ang Diyos na Panginoon. Di ko tutugutan sa ngalan niyang banal. Lahat ay magpuri magpakailanman. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari. Kapayapaan, hungan, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Hindi na ako pakahahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutan ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama, at ang ginagawa ko ay ang iniutos niya sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. For peace. Dahil ang alok ng Panginoon ay kapayapaan. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Si Lord pala'y may pa-for peace din. Kung ang gobyerno may for peace, ang Panginoon meron ding 4 na kapayapaan. Hindi lang letrang P. Ang una is peace caused by His presence. Lagi naman ang sabi ng Panginoon sumainyo. Diba? Sabi niya, sumainyo ang Panginoon. Yun ang ating laging alok. Sapagkat, ang presensya ng Diyos sa buhay natin, kung tayo'y mananatili lagi sa Kanya, ay presensyang nagbibigay kapayapaan. Di ba natin nararanasan yun, di ba, pagkalimbay, may kaunti kang sigalot o problema, pag meron kang kaibigang kasama mo lagi, di ba parang mas madaling dalhin yung problema. Eh di lalo na kung ang Diyos ito. Una, yung kanyang presensya, nagdudulot ng kapayapaan. Ang ikalwa, ay ang kanyang biyaya, ang kanyang power, kanyang kakayanan na magbigay sa atin ng biyaya sa gitna ng anumang suliranin. Napakaraming pagkakataon na may mga tao sila na magsasabi sa atin, kung hindi sa biyaya ng Diyos, hindi ko kinaya. The grace of God gives peace. Sa Kanya lang naman pwedeng magmula yung biyaya. So isipin natin yun, kung sa Kanya tayo nakakabit, nakaasa, na talagang nagtitiwala, may garantiya ng biyaya. Grace gives peace. Third na peace ay ang tinatawag na promise ng future. Ang isa sa pinaka nakakabagabag, nakakabalisa sa tao ay pag hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kung ano meron sa dako roon, no? Ano ba ang mangyayari sa akin? Ito maganda. Ang Panginoon may pangako ng kinabukasan. Sa lahat ng magiging tapat sa akin, alam ko sa inyo'y buhay na walang hanggan. Sinabi niya
kakain ng aking katawan, iinom ng aking dugo, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yung Panginoon, nangangako. Maganda ang Panginoon nangangako. Pag ako nangako, magduda kayo. Pero pag siya ang nangako, His promise of a divine future is tunay. And it should give us peace. Kaya maraming banal na tao, yun na sinasabi Ang daming pagsubok na dumadaan sa buhay nila, sakit, magkakasama na. Pero lagi yung nasasabihin, all of this will end. What awaits me is life eternal with God. Yun, nagbibigay sa kanila ng kapayapaan. And then last, ang kagandahan ng problema sa buhay nating tao, pag tayo sa Diyos nakakapit, may pagkakataon talaga pag hindi natin kaya, siya na ang nagdadala para sa atin. Lagi kong kinukwento kung naaalala niyo, footprints in the sun, yung mga nasa poster, nasa paglalakbay sa buhay ng tao, lagi niyang napapansin, may dalawang bakas. Ang isa yung akin at ang isa sa Diyos. Pero ang kanyang pinagtakhan ay bakit sa gitna ng mga sigalot at suliranin ng buhay, iisa na ang natirang bakas. At ang tanong ng tao, nasaan ka, Panginoon? Sinagot naman siya ni Lord. Sabi ni Lord, noong ikaw ay nasa mga panahon ng sigalot at problema ng buhay, kaya iisa ang bakas, bakas ko. Kaya iisa ay dahil binibitbit kita sa likod ko. Sometimes, life is like that. You surrender to God, then peace. Bakit? Dahil ang Diyos na minsan ang gumagawa mismo ng paraan para maiayos ang anumang suliranin. So mga kapatid, do you want the four peace? Go to Jesus. And He offers us always peace. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Ama naming lumikha, tanggapin niyo po ang mga alay ng inyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng inyo pong anak ay naniloob niyong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin niyo po ng galak na mananatili sa aming panghabang panahon. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kayo'y aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak niyo pong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap niyo pong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak niyo pong si Jesus ay inihain sa inyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inyo ng walang humpay sa kalangitan,
kaming lahat ngayon nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Langit at lupa, kalwalhatian mo. Taasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, kayo po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng inyo pong Espiritu, gawin yung banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa amin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Tay si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong pong anak. Kaya't iniaalay namin sa inyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap ninyo para maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin, kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin niyo po ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin niyo po kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ng lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin din po ninyo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan niyo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan niyo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang banal na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na lumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangan ninyo, sa pamamagitan na rin ng inyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag nating lahat ngayon ng buong lakas loob.
sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi niyo po sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbatian tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng lahat ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayo ngayon ay kanyang inaanyayahan sa kanyang piging.
My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan niyo po at lingapin ang inyong sambayanan na minarapat niyo po makinabang sa piging na panghag pakailanman. Ipagkaloob niyo po kami ay manmalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa inyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Ako Diyos, Amang mapagmahal, muli po kaming lumalapit sa panahon ito ng pagsubok. Hinihiling namin ang inyong biyaya upang aming malampasan lahat ang panganib na dulot ng COVID-19 na marami na ang naapektuhan at maraming buhay na rin ang nakuha. Ipinapanalangin namin na ang lahat ng may karamdaman na dulot ng virus na ito ay agara na sanang gumaling at muling makabalik sa pagpupuri sa inyo. Ganoon na rin ang sidhi ng aming panalangin para sa mga taong naglilingkod at gumagampan para sa kapakanan ng iba, upang masugpo ang karamdamang ito at mapigilan ang higit pang pagkalat at pananalanta nito. Nagpapasalamat po kami sa bakunang may sulong sa patnubay ng inyong mga kamay. Pagpalain niyo po ang aming pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng mga mahal namin sa buhay. At kami buong kababaang loob na humihingi ng inyong pong patnubay upang hindi namin malimutan paglingkuran ang mga ba at higit na nangangailangan, lalo na sa mga panahong ito. Ang lahat ng ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ni Jesucristo ang Panginoon namin at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mahal na Birhen ng Biglang Awa, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Alonso, sumainyo ang Panginoon.